Lahat ng bagay sa mundo ay mayroong purpose o layunin. So kung tanungin kita, anong layunin ng buhay mo? O kung ikaw ay matagal na sa iglesyang reform, alam mo na ang sagot, At automatic na ito sa iyong ulo. To glorify God and enjoy Him forever. Luwalatiin ang Diyos at maging maligaya sa Kanya, sa ating Diyos, ngayon at magpakailanman. Itong challenge sa atin lahat, extra challenge. Ang buhay mo ba ngayon, private o sa public, ay nagbibigay luwalhati sa Diyos? Kung yan ang purpose ng buhay mo, ng buhay ko, sa harapan ng Diyos, magtanungan tayo, nangyayari ba yan sa iyo ngayon? Nangyayari ba yan sa iyong puso ngayon? Sa takbo ng isip mo araw-araw, nangyayari ba yan? Nabibigay luwalhati ka ba sa iyong mga dila? Yung lumalabas sa iyong bibig? Private o public? Nangyayari ba yan sa iyong relasyon? Relasyon sa asawa, relasyon sa anak, magulang sa anak? Nangyayari ba yan? Relasyon sa trabaho, boss, tsaka sa manggagawa? Nakapagbibigay ba tayong luwalhati, lalo na dito sa kanyang iglesia na minamahal niya, na puhunan niya ang buong buhay niya para lang tayo ay mapabilang sa kanya? Dito ba sa buhay ng kanyang iglesia, ikaw ba ay mayroong confidence na sabihin, niluluwalhati ko ang Diyos? Ano man ang iyong ginagawa, ano man ang iyong ministeryo, masasabi mo ba ito ng may buong confidence? I glorify God and enjoy Him. Or do you enjoy the things of God or for God? O hindi lamang para sa Kanya? Sa iyong career, sa iyong business, trabaho, sports, sa iyong kalagayan bilang may asawa, sa iyong kalagayan na wala pang asawa, ikaw ba'y nagbibigay luwalhati sa Diyos? So yan ang hamon sa ating lahat, mga kaibigan. Isang magandang karanasan sa amin bilang isang pamilya sa pagtatapos ng aking kaisa-isang anak doon sa isang paaralang kapwa natin mananampalataya. At hinamon nila ang mga nagtapos doon na hindi lamang pagpapaunlad ng karunungan at ng pag-unlad sa buhay, kundi anong koneksyon nito ng buhay ninyo sa Diyos na lumikha ng lahat at nagbibigay ng lahat-lahat. Hindi lamang kayo hahayo sa mundo, kundi paano ninyo luluwalhatiin, paano nyo i-connect ang Diyos nyo upang siya'y inyong paglingkuran at bigyan ng papuri at ng kalawalhatian. At yan ay maganda talaga na magpapaalala sa atin palagi na sa lahat ng ating buhay ay tayo'y mapapalahanan ng tama nating pag-iisip at puso samantalang maikli lamang ang ating buhay. Hindi tayo magtatagal. Kaya dapat agad-agad nating iayos ang purpose ng buhay natin sa biyaya ng Diyos. Wala tayong kakayahan o kapangyarihan sa ating mga sarili. Iwanan tayo ng Diyos, lalabas lahat ng kasamaan. Nakadepende talaga tayo sa Kanya. Kaya yung tema natin na sinadya ko para sa ating 46-year anniversary, dahil meron pang unfinished task, ay manatili tayo sa Kanya. Sa John chapter 15 to 17, manatili tayo sa Panginoon kagaya ng sanga sa puno. Wala tayong buhay, wala tayong bunga kung hiwalay sa ating Panginoong Hesukristo na tunay na Diyos at tunay na tao na siyang may-ari ng lahat. Kinakailangan nating manatili sa Kanyang pag-ibig dahil hindi tayo iibig sa kapwa natin. Hindi yun ang nature natin. Ang Diyos ay pag-ibig. Kailangan nating manatili, abide, remain in Jesus Christ sa Kanyang kautusan. Doon natin malalaman, tama ba
ang ating pag-iisip, pamumuhay at hinahangad sa buhay sa kanyang kautusan. O maganda, may series tayo ngayon sa Sunday School ng 10 utos. Dumating naman tayo ng maaga. O kung talagang hindi kaya, binigyan ka na ng Zoom. Gusto mo bang ibalik ang virus? Binigyan ka na ng lahat ng pamamaraan para ikay lumago, mapatibay sa iyong pananampalataya. Manatili tayo sa pagkakaisa. Manatili tayo sa misyon. Anong misyon? Hindi puro konsumisyon na nakikita. May misyon tayo. Misyon ng Diyos sa mundo. Ang pagliligtas ng makasalanan. Manatili kayo dyan. Make disciple. Hindi siya nagbabago hanggang huli. Alam nyo, galing ako last week sa ating mga kapatiran doon sa Kalibo. At ako'y nagmamadali at nagtitipid din na makarating sa airport na ako'y hindi maiwanan ng aeroplano. Kaya ako'y nag-MRT at sana ako'y magta-taxi na lang, mukhang mahal. Ang lapit-lapit. Buti nakaabang doon yung mga motor. Mahal pa rin. Pero okay na lang, basta dalhin mo ako ng on time. At bago ka makarating sa airport, mula sa top hanggang airport, ay naibahagi ko sa kanya ang mahalagang salita ng Diyos. Ayun pala dati siya na nakikinig din ng salita ng Diyos doon sa Samar. Ngayon, nakikinig ka pa rin ba? Sumasamba ka pa rin ba? Hindi na. Bakit naman? Kasi yung pastor namin doon, iniiwan ng church Bakit hindi ka ba kay Kristo sumusunod? Ayun, bago kami makarating sa airport ay naipahay ko kailangan manatili kay Kristo. Hindi sa tao, kundi kay Hesu Kristo na tanging Panginoon at tagapagligtas. Hindi kanya bibiguin. At sinabi niya, hindi ko inaasahan ang araw na ito na marinig niya ang magandang balita. At pag-uwi ko naman, ay walang sasakyan kundi Grab. Wala akong ganang masyadong magbahagi ng Ebanghelyo ng Diyos. Pero dahil binanggit niya na siya daw ay merong family day every Tuesday. Saan? Sa Quiapo. Doon sa Quiapo. Na kung saan ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Na hindi kinaya ng damdamin ko yun Kaya kailangan kong gumawa ng paraan na may connect sa Kanya na merong magandang balita tungkol kay Hesu Kristo lamang. Hanggang sa makarating kami dyan sa gate na yan, ay nabanggit niya na alala niya ang tatay niya na mahilig din sa Biblia, na namatay dahil sa karamdaman. Kinuha niya yung aking sa Facebook at sana makinig sa awa ng Panginoon. At sa linggong ito, galing din ako sa palengke, sa farmers. At doon ay may bilihan ng mga gulay. At si nanay doon ay nakilala niya ako'y lingkod ng Panginoon at agad-agad siya naghingi ng Biblia. Babalik ako doon at bibigyan ko siya ng salita ng Diyos. Bibili din ako ng gulay niya. Yun ang dahilan. Mga kapatid, anong dahilan? Bakit ka nandito? Sa maikling panahon lamang. Hindi natin kayang gawin na siya ay bigyan ng luwalhati kung tayo ay hindi mananatili sa Kanya. Sa Kanya na ating mahal na Panginoon na nagmamahal sa atin. Sa Kanya na may eternal life. Sa Kanya na talagang genuine ng pag-ibig. Sa Kanya talagang hindi tayo bibiguin, kaya dapat manatili tayo sa panalangin at magandang pakikisama lagi sa Kanya. Upang magkaroon tayo ng magandang pakikisama din sa mga mahal niya. Mahal niya ang iglesia. Mahal niya ang mga hindi kaibig-ibig na kagaya mo at kagaya ko. Kung tayo manatili sa Kanya na pinakaugat, pinakapuno ng pag-ibig at kapayapaan, sa biyaya ng Panginoon, magiging kagamit-gamit tayo, mga kapatid. And so yun nakita natin sa chapter 15, chapter 16, ngayon chapter 17, ay ating titignan itong bahagi ito ng Biblia. Dahil ito daw ay napakadakilang bahagi sa salita ng Diyos. Ito daw ay parang
pinakamataas na bundok dito sa mundo natin. Ano ba yung pinakamataas? Kung ikukumpara? Mount Everest ba? At ito ay ipinangaral itong chapter 17 na ito, na 26 verses ng maraming mga ngaral sa nagdaan. Halimbawa, yung Puritan noong 17th century na si George Newton, 50 sermon, 50 sermon sa chapter 17. At ito naman si Thomas Manton ay 45 sermons. Ito lang chapter 17 ng Juan. At itong si Dr. Martin Lloyd-Jones ay 48 sermons ang ginawa niya. Ako, 3 lang. Kasi senior citizen na ako next year. Baka mamaya kunin na ako ni Lord, andito pa rin tayo sa chapter 17 ng John. Hindi, ang gusto kong gawin ay mangaral tungkol kay Kristo rin sa lumang tipan sa susunod. Tatapusin ko lang ito ngayong buwan na ito. Dahil gusto kong paalala sa atin, ang mga miyembro ng Cubao Reformed Baptist Church at yung magiging bagong miyembro, 5 kayo. Alam nyo dapat bakit kayo papasok dito sa pagiging miyembro. At sana yung inyong pangalan isusulat sa next month dyan sa aklat ng CRBC, hindi mabubura agad-agad kung manatili ka sa Panginoon, sa biyaya niya. Ngayong umaga, titingnan natin ng Juan 17, pwedeng hatiin ito sa 3. Ito'y panalangin ng ating Panginoong Hesus Kristo o tinatawag na High Priestly Prayer. Pwedeng hatiin sa 3. 1 to 5, yung panalangin ng Panginoon sa Kanya, na anak ng Diyos. And verses 16 to 19 ay panalangin niya sa Kanyang orihinal na alagad, yung mga apostol na tinawag at pundasyon ng iglesia. At yung natitira dito ay panalangin sa lahat ng mga future na mga mananampalataya at kasama tayo doon. So ngayong umaga ay tingnan natin dito ang salita ng Diyos upang tayo'y manatili sa kalawalatian. Yan ang titulo nitong sermon na ito, manatili tayo sa kalawalatian ng Diyos. Chapter 17. 1 to 5. Pagkatapos sasabihin ng Panginoon sa chapter 16, verse 33. Sinabi ko ang lahat ng bagay na ito upang magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanlibutan, naharap kayo sa pag-uusig. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Dinaig ko ang sanlibutan. Dinaig ko ang mga rebelde sa Diyos. Ang mga pag-iisip at sistema na laban sa kabanal-banalang Diyos. Sa pangunguna ng diablong si Satanas. At pagkatapos nito, yung ating teksto sa 1 to 5. Nang masabi na ni Jesus sa mga bagay nito, tumingila siya sa langit at sinabi, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin ka ng anak. Nananalangin siya dito bago mamatay. Yung pinakamalupit na naimbento ng tao sa pagpatay ng tao na kriminal, gagawin sa isang banal na anak ng Diyos. At bilang ating Panginoon ay tunay na tao kagaya mo, siya'y lumapit sa kanyang ama sa panalangin. Sapagat ito ang sentro ng buong mundo sa pagtutubos at pagliligtas ng mga makasalanang tao. Ito ang damdamin ng Panginoon at salamat naka-record dito para ikaw at ako malaman mo ang puso ng Panginoon. Para malaman mo kung gaano siya kaseryoso na huwag kang humantong sa apoy na walang katapusan. Upang ikay bigyan ng tahanan na walang hanggang. Na wala ng pagluha, ayon sa Revelation 21. Ito ang puso ng ating Panginoon sa panalangin. Madamdaming panalangin. Binubuhos niya ang kanyang puso dito. Kaya ito ay napaka-malaking pagpapala sa atin na marinig natin kahit nandito tayo sa 21st century,
Sa verse 2, yamang binigyan mo siya ng otoridad sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggang ang lahat ng ibinigay mo sa Kanya. At ito ang buhay na walang hanggang, na ikaw ay makilala nila, na isang Diyos na tunay, at si Jesucristo na iyong sinugo. And verse 4, nilawalhati kita sa lupa, sa pagtatapos ko ng gawaing ibinigay mo sa akin. At ngayon, sa verse 5, at ngayon, luwalatiin mo ako sa iyong harapan. Nang kalawalati ang aking tinaglay sa harapan mo bago nagkaroon ng sanlibutan. Ito ang salita ng Diyos. Ito ang dakilang panalangin ng anak ng Diyos. At ikaw na nilikha ng Diyos ay mapalad na mapakinggan mo ang laman ng kanyang puso. Purihin natin ang ating Diyos na buhay. Purihin siya at maaari nating siyasatin ngayon ang nilalaman ng kanyang puso. Hindi lang para sa kanya, ito'y panalangin para sa kanya, para sa kalwalatian ng Ama, para sa kanyang mga alagad, para sa kapurihan ng Diyos, para sa kaligtasan ng mga makasalanan, para sa buhay na totoo, buhay na walang hanggang, sa piling ng Diyos. Ito ang banal na salita ng Diyos. Nais niya na ikay pagpalain, wala ka sa ibang lugar, nandito ka ngayon at this particular time. Dahil nais niya marinig at makita mo ang puso niya na lumikha sa iyo at mabuti sa iyo ever since na ikaw ay nilikha dito. In fact, kung ikaw elect o pinili ng Diyos mula sa walang hanggang pa, ang puso niya na ngayon ay kanyang ipinapahayag. Ito ang mensahe sa talatang ito. Ang panalangin ng Panginoon, ng kalawalatian niya, ay para din sa kalawalatian ng Diyos Ama. Ay isang magandang huwaran din para sa atin na kanyang mga alagad sa ating personal at pang-iglesia na pamumuhay na sa ating panalangin ay hilingin natin na luwalhatiin tayo ng Diyos para maluwalhati natin siya sa ating buhay na siya namang pinakalayunin ng lahat-lahat, lalo na sa ating kaligtasan, ang kalawalatian ng Diyos. Nakalagay ito sa aklat ng Roma, na pagkatapos ng ipaliwanag walang matuwid kahit isa, lahat ay kapos, lahat ay makasalanan, pero sa biyaya ng Diyos, siya'y nagligtas. Kung meron ditong hindi paligtas, alam mo yan ang iyong direksyon sa buhay. At gusto ng Diyos talaga, ikaw ay maligtas ngayon, here and now, sa biyaya niya. At sa aklat ng Roma 8, sinabi niya dito na walang nangyayari na hindi ayon sa kanyang kalooban. All things work together for good. Romans 8:28. And then 29, para saan? Para tayo maging kagaya ng ating Panginoon sa kababaan ng loob at pagpapasakop sa kalooban ng ating Ama. At sinasabi niya ang lahat ay nangyayari para sa ating kaligtasan. Sa ating katuwiran na ngayon ay matuwid tayo dahil sa katuwiran ni Kristo at tayo kanyang patuloy na binabago. Nililinis tayo sa ating mga natitira pang kasamaan. Yun ang sanctification. At ito'y patungo sa kalawalatian. So nakita nyo na, ang gagawin ng Diyos sa'yo, hindi palang ituwid ka para linisin ka, kundi luwalhatiin tayo. Yun talaga ang proyekto niya sa mga makasalanang kagaya mo. Luluwalhatiin tayo. And so, ang Panginoon natin ay isang modelo din para sa atin, mga kapatid. Kailan tayo kaya nanalangin? Lord, luwalhatiin mo po ako para maluwalhati ka, O Diyos. Siguro kung magtatanong ako sa iyo, anong panalangin mo everyday? Bigyan mo ko niyan. Alam ng Panginoon. Kaya tayo ay reform, alam niyo ba kung bakit? Dahil a reformed church is always reforming. That means back to the Bible. Balik tayo uli. Magsisi, magbago, magpatuloy. Move on by the grace of God.
Kaya mga kapatid kay Kristo, magandang modelo itong panalangin ng ating Panginoon sapagkat sinabi sa Biblia, Roma 8:28 hanggang 30, na tayo'y ganap na luluwalhatiin niya naman. Verse 30. Verse 31 ng 1 Corinthians 10. Ano man ang inyong gawin, kumain, uminom, ano man ang inyong ginagawa, gawin niyong lahat sa ikaluwalhati ng Diyos. Roma 11:36. Mula sa Kanya, pamamagitan niya, para sa Kanya, lahat ng bagay, sumakanya nawa ang kaluwalhatian, magpakailanman. Amen. So tugma ito, tinuturo sa atin ngayon. Dalawang bagay gusto kong gawin natin, na bulay-bulayin natin sa salita ng Diyos. John 17:1-5. Panalangin ng ating Panginoon para sa Kanya, para sa Kanyang mga alagad. At dito sa paksa na ito, ay nais ng Panginoon na siya'y luwalhatiin para maluwalhati ang ating Ama na nasa langit. Number 1, panalangin ng kaluwalhatian na nakasentro pa rin sa Diyos. And number 2, panalangin ng kaluwalhatian na ayon sa walang hanggang layunin ng Diyos. Bakit siya nanalangin na siya'y luwalhatiin? May connection ito sa eternal na usapan, tipan, covenant, ng walang hanggang Diyos na Trinidad. Kaya ang panalangin ng ating Panginoong Hesus ay hindi lang panalangin na basta na lang pumasok sa isipan niya, kundi ito ay talagang mula pa sa walang hanggang at ayon sa kalooban ng banal na Diyos na Trinidad. So, dalawang bagay na ating bulay-bulayin ngayon, mga kapatid. Number 1, verse 1 and verse 5. Ang sinabi doon sa verse 1, nang masabi na ni Jesus ang mga bagay na ito, tumingala siya sa langit. Ama, dumating na ang oras. Mahalagang salita ito ng Biblia. Oras. Anong oras na? Gusto mo na akong matapos, ano? Gusto mo nang gawin ang gusto mong gawin. Nakatingin ka lagi sa oras. At wala kang pasensya pag lumagpas ng alas 12. Pero kapag nanonood ka ng anumang mga gusto mong panoorin, wala kang pakialam siguro sa oras. So, naintindihan mo yung oras. At ito rin ang ginamit dito na kung saan ay mas malalim na dapat nating unawain sa pananalangin ng Panginoon. Siya'y tumingala sa langit. Ito yung posture nila ng mga Hudyo noon na pinakita ng ating Panginoon ang kanyang kababaan ng loob at kanyang pagdepende sa kanyang Ama na nasa langit. Yan ay mahalagang postura din sa atin. Huwag tayong mayabang na para bagang meron tayong pautang sa Diyos sa tuwing tayo nananalangin. Para bang karapatan mo. Wala tayong karapatan. Ang karapatan mo ay hell. Kung lumalapit tayo sa Kanya, kinikilala natin siya na ating Diyos na mahabagin. Na supplier ng lahat ng ating pangailangan, temporal and eternal. At walang panahon na hindi tayo talaga nangangailangan sa Kanya, kahit ngayon. So ang ating Panginoon ay may mahalagang panalangin pagkatapos niyang bigyan ng tagubilin ng Kanyang mga alagad sapagkat siya ay mamamatay na sa krus. At may pag-aalala itong Kanyang mga minamahal na alagad. Kinakailangan niyang bigyan ng encouragement at bigyan din ng kautusan at salita. Kaya ito ang ating Panginoon sa oras ng pinakamatinding pagsubok ng kanyang buhay. Naharapin niya ang puot ng Diyos, na puot ay para sa iyo at sa akin. Haharapin niya dito ang galit na masasamang tao na ayaw sa Diyos at laban sa Diyos, ang pinakamalupit na pagpatay sa tao, sa isang kriminal at sa walang puwang sa mundo, gagawin sa Kanya. Kaya ang tamang postura dito ay paglapit sa ating Ama na sa langit. May kababaan ng loob, may pagdepende sa Kanyang awa, may pananampalataya,
bilang mga anak ng Diyos. At dumating na ang oras mula sa bibig ng Panginoon. Dumating na ang oras. Anong oras itong sinasabi? Sa konteksto, ito ay laging binabanggit ng Panginoon. John 12:23, 24, 32, 33, sinabi ng Panginoon, dumating ng oras upang anak ng tao ay luwalhatiin. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, maliban ng butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito ay mananatiling nag-iisa. Ngunit kung ito ay mamatay, ay nagbubunga ng marami. At ako, kapag ako'y itinaas mula sa lupa, ang lahat ng tao ay papalapitin ko sa aking sarili. Ito'y sinabi niya upang ipahiwatig kung anong uri ng kamatayan ang kanyang ikamamatay niya. John 13:1 and verse 31. Bago magpisa ng Pasko, alam na ni Jesus na dumating na ang oras ng kanyang pagpanaw sa sanlibutan ito patungo sa Ama. Iyamang minamahal niya ang sariling kanya na nasa sanlibutan, sila ay kanyang minamahal hanggang katapusan. Nang siya'y nakalabas na at sinabi ni Jesus, ngayon ay niluwalhati ang anak ng tao at ang Diyos ay niluwalhati sa kanya. At ngayon, dumating na ang oras. May panahon na hindi pa dumating. John 2:4, 7:30, 8:20. But John 17, Ama, dumating na. Tingnan niyo mabuti ang damdamin ng Panginoon. Tingnan niyo mabuti kung anong konteksto, anong kalagayan, anong eksena ito para maramdaman mo ang pinag-uusapan natin dito. Dala-dala niya ang bigat ng puot ng Diyos sa mga makasalanan. Ang puwersa ng impyerno at ng lahat ng kasamaan ay mangyayari sa krus ng Kalbaryo. Ama, dumating na. Ang itinakda mula sa walang hanggang, dumating na. At yan ang sentro ng history ng buong planetang ito. Nakasentro sa one event, yung kamatayan niya sa krus. Dumating na ang oras, Ama. Ato, anong sinabi ng Panginoon, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak. Upang luwalhatiin ka ng anak, so specific na rinig natin sa puso ng Panginoon, ang oras ay dumating. Oras na hinihiling niya, Ama, luwalhatiin mo ako, ang iyong bugtong at kaisa isang anak. Nang sa ganon, maluwalhati kita. So makikita mo dito, hindi selfish ang Panginoon. At kung tayo ay Christian, because we are in Christ, hindi tayo dapat mga selfish na tao. Maging sa pananalangin, luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin ka ng anak. Ano bang kaluwalhatian ng Diyos ayon sa Westminster Shorter Catechism, question number 4? Ano ba ang Diyos? Ang Diyos ay Espiritu, walang hanggang, infinite, eternal, hindi nagbabago, unchangeable. In His being, wisdom, power, holiness, justice, goodness, and truth. Ang lahat ng ito ng kanyang perfections ay kaluwalhatian ng Diyos. Kaluwalhatian na hindi nakikita ng Diyos at ngayon sa katauhan ng tunay na Diyos at tunay na tao, nakita itong katangian ng Diyos sa kanyang moralidad. Nakikita ang Diyos sa kanyang nilikha. Awit 19 verse 1, saang man ibaling mo ang iyong paningin, hindi pwedeng hindi ka mamangha sa kaluwalhatian ng Diyos, ng kapangyarihan ng paglilikha niya, paglikha at paglikha niya sa buong daigdig. Malaki o maliit. Subalit, walang sino man na nakakita sa Diyos, mamamatay ka. Kaya sa pagkakatawang tao ng anak ng Diyos, ng Panginoong Hesus Kristo, nakita ang kaluwalhatian ng Diyos. Hindi pa ganap, subalit nakita. Nakita sa pananampalataya. Dapat nakikita mo, kapatid, kay Kristo, ang kaluwalhatian ng Panginoon, higit sa lahat. Dahil may epekto yan sa iyong pag-iisip,
at relasyon at hinaharap. Ano man ang ambisyon mo sa buhay, kung blurred ang iyong paningin sa kaluwalhatian ng Diyos, blurred din ang iyong buhay. Blurred din ang pananaw ng church. Maaaring kayong masaya, busy, but if you're blurred with the glory of Christ, blurred din ang ating pamumuhay. So kaya ang Panginoon ay nanalangin hindi para sa Kanya lamang, kundi para sa kaluwalhatian ng ating Diyos Ama na nasa langit at ng Kanyang minamahal na iglesia. So sa konteksto, ang kaluwalhatian dito, bukod sa kalikasan at katangian niya na moral, ay patungkol sa Kanyang kamatayan. Na ang Panginoon nating Hesukristo na walang kasalanan, banal, ang siyang magdadala ng lahat ng kasalanan ng kanyang mga tao. At ang poot ng Diyos ay i-release doon sa one event. Nakita ba kayo ng isang dam na biglang nawasak at yung Romaragasa na nagwasak ng maraming mga syudad? Higit pa dito ang dinanas ng Panginoon. Alam ng Panginoon, dumating na ang oras. At dito nakasalalay ang kaligtasan ng lahat ng mga makasalanan. Nakasalalay sa kaluwalhatian niya at kaluwalhatian ng Ama. At kung hindi mangyayari ito, walang maliligtas. Kaya ito'y panalangin ng ating Panginoon na siya'y luwalhatiin sapagkat siya'y magiging kahalili, kapalit. Ikaw ang dapat buhusan ng puot ng Diyos, ibinuhos sa Kanya, substitutionary. Ikaw na walang kakayahang magbayad, siya yung nagbayad. Siya yung mabangong samyo na alay sa kabanal-banalang Diyos. Yun ang panalangin niya. Na maganap ang lahat ng ito. At ito'y panalangin din ng ating Panginoon na siya'y i-sustain, na magampanan niya, nang sa ganon, maluwalhati siya, nang sa ganon, maligtas ang mga makasalanan, nang sa ganon ay madala sila sa kanilang eternal na tahanan, na wala ng pagluha, walang kasalanan at walang dyablo, kasama niya magpakailanman. Yan ang laman ng kanyang panalangin. Sinabi ni D.A. Carson, ang mismong pangyayaring kung saan ng anak ay itinaas pagkatapos mamatay sa matinding kahihiyan at kadustaan, ay siya ring dahilan kung bakit siya pupurihin sa buong mundo ng mga lalaki at babae na ang mga kasalanan ay kanyang pinasan. Sa tingin ng mundo at mga kaaway, napakapangit, napakasama. Walang bisa ang krus. Hindi sa Panginoon at sa Ama. Hindi sa mga anak ng Diyos. Pareho. Makikita natin ang kasamaan. Makikita din natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Yan ang panalangin ng Panginoon. Hindi lamang ito, kundi yung kanyang pagtatagumpay. Pagkaraan ng 3 araw, hindi siya nanatiling patay. Lahat ng mga pinuno ng relihiyon, noon maging ngayon, patay. Walang sino man ang nagawang labanan ng kamatayan. Narinig ko sa Facebook si Presidente Xi Jinping at si Putin nag-uusap at narinig daw yung kanilang pinag-uusapan at may mga gusto silang matuklasan na mga laman loob yata ng tao na makapagdadagdag ng buhay ng tao hanggang 150 hata. O ano ngayon, kung umabot ka ng 150, abot ka ng 200? Walang sino man. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Lahat tayo mamamatay. Ang Panginoon lamang ang muling nabuhay. At sa kanyang pagtatagumpay, buhay ang Diyos natin. Hindi patay, kaya huwag kang mukhang patay ang Diyos. Buhay ang ating Diyos. At siya'y nagsasalita sa atin sa kanyang salita. At nais na tayong i-encourage, palakasin ng loob
iayos ang ating pag-iisip at ang damin na nakasentro sa kalawalatian niya na ayon sa kanyang panalangin. So ang panalangin ito na kanyang kalawalatian ay para sa pagluluwalhati sa kanya at sa Ama sa kanyang nalalapit na kamatayan. At ganun din sa kanyang pagtatagumpay sa kamatayan at siya'y luluwalhatiin. At anong gawain na ng Panginoon? Siya'y magiging tagapamagitan, mediator. At yun ang patuloy niyang ginagawa hanggang ngayon. Siya'y namamagitan sa atin, mga kapatid. Hindi ka nag-iisa. Remember, yung ating sermon na nakaraan, may tunay tayong kaibigan. What a friend we have in Jesus hanggang ngayon. Siya'y namamagitan po sa atin. So yan ang ating Panginoon sa kanyang panalangin. Sinabi ni J.C. Ryle, ginawa niya ang hindi magawa ng unang Adan at ang patuloy na hindi magawa ng lahat ng mga banal sa bawat panahon. Sinunod niya ng ganap ang kautusan at sa kanya'y pagsunod ay nagdala siya ng walang hanggang katuwiran para sa lahat ng mananampalataya. So narito ang panalangin ng ating Diyos. Ang panalangin na siya'y luwalhatiin para sa kalwalhatian ng Ama, sa kanyang kamatayan at sa kanyang muling pagkabuhay. Sa pagtataas sa kanya ayon sa Filipos 2 na binigyan ng pinakamataas na pangalan na kung saan ang bawat dila ay magsasabi siya'y Panginoon. Ang bawat tuhod ay luluhod at tunay na siya'y Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari sa ikalawalhati ng ating Ama. Sa verse 5, makikita natin dito ang panalangin niya na siya'y luwalhatiin sa harapan ng iyong kalawalhatian na aking tinaglay sa harapan mo. Take note, bago nagkaroon ang sanlibutan. Hindi nawala ang kalawalhatian niya, subalit, kumbaga, napalabo sa iba, hindi makita dahil sa kanyang pagkakatabang tao at pagpapakababa. Veil siya, hindi siya makita ng iba. Subalit, nais ng Panginoon na once and for all, muli niyang i-demonstrate sa lahat ng nilikha ng tao ang kanyang kalawalhatian na mula pa sa walang hanggang sa walang hanggang doon sa krus ng Kalbaryo, sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Ang kalawalhatian niya noon ay muli magliwanag, mag-shine sa lahat ng tao sa kanyang pagliligtas sa mga makasalanan. So nakita natin dito, ang ating Panginoon ay hindi selfish, hindi makasarili, kundi nais niya siyang luwalhatiin para sa kawalhatian ng ating Ama at para sa kaligtasan ng mga makasalanan. Ito isang modelo para sa atin na ating examinin ang ating paglapit sa Kanya sa panalangin sa araw-araw. Hindi masamang humingi ng pangailangan sa kalusugan, sa mga pangailangan sa pamilya, pangailangan sa trabaho, sa iglesia. Pero ito ang tama, kalawalhatian ng Diyos. Kalawalhatian ng Panginoon na dapat nating matutunan. Sa pangalawang bagay na may kilalamang panalangin ng kalawalhatian na ayon sa walang hanggang layunin ng Diyos. Ano ba yung layunin ng Diyos mula sa walang hanggang sa kanyang panalangin na siya'y luwalhatiin upang maluwalhati niya? Sa verse 2a, binigyan si Jesus ng otoridad ng Diyos Ama. Yamang binigyan mo siya ng otoridad sa lahat ng laman upang bigyan siya ng buhay na walang hanggang. Ang lahat ng ibinigay mo sa Kanya. Ano nakikita natin dito sa salita ng Diyos? Na ang Diyos natin talaga ay sovereign sa lahat. Makapangyarihan sa lahat. Lahat-lahat, lalo na sa kaligtasan. And Lord willing, sa ating Pastors Conference next year, sa February, ito ang tema. Ang Diyos ay sovereign sa lahat. Makapangyarihan sa lahat. At ito ang ating Panginoon na dapat nating itaas, dapat nating sundin sapagkat siya ang ating Panginoon ng mayroong hawak ng buhay na walang hanggang. Siya ang may authority. Yan ang sinabi niya sa kanyang
Huling tagubilin, Matthew 28, gawin niyong alagad ang lahat ng bansa, lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay ibinigay na sa akin, kaya humayo kayo, gawin niyong alagad ang lahat ng bansa. At bautismuhan niyo, turuan niyo, at kasama niyo ako hanggang sa huling panahon. So ito ang paalala sa atin. Anong ugali mo sa Panginoong Hesus Kristo? Ngayon ay buwan ng Berna. Sinong naaalala mo ngayong Ber? Baka si Marie Chan. Maganda rin awitin dito yung awit ni Isaac Watts. Joy to the world! The Lord is come. Let earth receive her King. Ang Panginoon natin ang may authority sa lahat ng laman, lahat ng tao, anumang kulay ng iyong balat, hawak ka ng Panginoon. So mga bata, mga kabataan, gusto ko kayong kausapin, hindi mo hawak ang buhay mo. Huwag kang kumilos na parang hawak mo ang iyong buhay. Hindi ikaw ang may authority ng buhay mo. Pwede niyang tanggalin ngayon anytime yan. Hindi ko alam, tama yung mga nakikita ko sa Facebook na may malaking building na habang dahil sa bagyo, biglang bumagsak yung malaking building tapos tumatawid yung truck at yung kotse na pit-pit. At alam nyo sa realidad ng buhay, nangyayari talaga. So ngayon ay ayusin mo ang iyong buhay. Si Kristo ay hari ng mga hari, siyang may otoridad ng lahat. Ang lahat ng binigay ng Ama, lalapit sa Kanya at hindi niya itataboy. Sinabi ni John Calvin, tinanggap ni Kristo ang kapangyarihan hindi para sa Kanyang sarili, kundi para sa ikaliligtas ng sangkatauhan. Kaya't nararapat lamang na tayo'y magpasakop sa Kanya. Magpasakop tayo sa Kanya. Let us bow down yung buhay natin. Magsisi tayo na parang tayo'y kapitan ng ating buhay. It is no, no, no. Hawak ng Panginoon. Siya ang hari ng mga hari. Panginoon ng mga Panginoon. Kaya mga kabataan, mga bata, kahit ng mga matanda, lumapit kayo sa Kanya ngayon. Nag-aalok siya ng kaligtasan sa biyaya niya. Kahit ngayon, kaya Kanyang iligtas ngayon din. Naalala niyo yung dalawang magnanakaw sa kaliwat sa kanan? Yung isa hanggang mamatay, ayaw sa Panginoon. Yung isa, nagsisi siya at sumampalataya sa Panginoon. Alalahanin mo po ako, Panginoon, sa iyong paraiso. Ang sabi ng Panginoong Yesus, ngayon din. Ngayon din. Pwede kayong maligtas ngayon. May nakikinig ba niya sa inyo? Diyan sa internet? Siyang may control ng lahat. At hinahatid sa inyong mensahe. At kung hindi ka pa ligtas, now is the day of salvation. Now. Hindi mo tiyak ang susunod na bukas. So ang Panginoon, ang binigyan ng lahat ng kapangyarihan, nasa Kanya ang susi. Sinabi ni J.C. Ryle, ang mga susi ng langit ay nasa mga kamay ni Kristo. Ang kaligtasan ng bawat kaluluwa ng sangkatauhan ay nasa Kanyang kapangyarihan. Wala sa Pope, wala sa sinumang leader. Nasa Panginoong Hesus Kristo ang buhay mo. Nag-alay siya ng Kanyang buhay doon sa Kalbaryo. Ang panalangin niya ay siya'y luwalatiin upang maluwalhati ang Ama dahil ito'y para sa kaligtasan ng mga makasalanang kagaya mo. Siya'y binigyan ng kapangyarihan. Siya'y nagbibigay ng buhay na walang hanggang, verse 2b. Binigyan mo siya ng otoridad sa lahat ng laman upang bigyan ng buhay na walang hanggang. Ang lahat ng ibinigay mo sa Kanya. Ito ang tunay na buhay. Hindi ito kayang ialok ng sino mang popular dito, ano bang, o sino man na nag-i-influensya sa buhay mo, sisiguraduhin ko sa iyo, mabibigo ka. Madidepress ka. Dahil sila mismo na hinahangaan mo. At kung hindi sila mananampalataya, wala silang buhay.
tunay na buhay. Walang eternal life. I am the way. Juan 14:6. The truth and the life. No one. Exclusive. No one. Kaya kinakausap ka ngayon para ligligin mo ang sarili mo kung sino nag-i-influence sa buhay mo. At inilalayo ka sa pinakabukal ng buhay, mamamatay ka. Wawasakin ka niya. Pero dahil sa kanyang kaawan, inilalapit ka niya, nais niya na maranasan mo ang buhay na walang hanggang. At siyang may otoridad, nagbibigay ng buhay na walang hanggang. At ano ang buhay na walang hanggang sa verse 3? Ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo, walang ibang Diyos. Naalala ko nung kami nagpunta doon sa Singapore at meron akong katabi na matalino at mayaman at Pilipino at CEO. At marami siyang kawang-gawa. Pero sa providensya ng Diyos, marami kaming pinag-usapan at naibahagi ko sa kanya ang salita ng Diyos, ang may otoridad sa lahat na nakasentro kay Jesus at hawak niya ang kaligtasan. At maraming ganyan. Pero ito ang salita ng Diyos. Ang tunay na buhay na walang hanggang ay makilala mo siya. Hindi lang sa ulo, kundi meron kang personal, intimate na relasyon sa Kanya. May asawa ka ba? Pwede mo pakilala sa tao, asawa ko ito. Pero meron ba kayong intimate talaga na relasyon? O hindi maaring kailangan pat lumago, nevertheless, alam mo, hindi lang sa ulo, na siya'y asawa mo o may relasyon kayo. Higit pa dito ang Panginoon. Panginoon mo ba siya? Niligtas ka ba niya? And then may malapit kang relasyon sa Kanya. And that means ika'y sumasamba sa Kanya. Hindi pa bigat ang pagsamba? Oo, utos niya yun. Pero ito'y kabutihan mo. Kung ikaw ay may malapit na relasyon sa Kanya, mahal mo siya dahil minahal ka niya. Yan ang ebidensya ng buhay na walang hanggang. Kung may eternal life ka, may malapit kang relasyon sa Kanya. Sa pagsamba, sa pananalangin, isang istorbo ba sa iyo ang panalangin? Panalangin ng iglesia, prayer meeting. At panalangin ng pamilya, panalangin sa personal. I know, may kalaban sa Satanas. Ayaw niya to. Ayaw niya tayo maging malapit sa Kanya. Nevertheless, kung genuine kang may eternal life, meron kang malapit na relasyon sa Kanya. Bakit? Mayroon kang kaalaman mula sa Biblia. Pinahayag ng Diyos kung sino siya. Kagaya ng teksto natin ngayon, nakikilala natin siya. So ang tunay na may eternal life, may pagkaalam sa Diyos. Kilala niya ang Diyos. Hindi perfecto na maraming teolohiya sa ulo. Praise the Lord kung meron. Pero yung salita niya, at may malapit na relasyon, at may epekto, may bunga ito ng pagpapakumbaba at pagsamba sa Kanya at pag-ibigay luwalhati at lumalago siya. Lumalago. Hindi paurong, pasulong. Sa tulong ng Diyos Espiritu Santo, kahit anong mangyari, mga kapatid. So mga kapatid, ito ang buhay na walang hanggang. Merong kaalaman sa ating buhay at tunay na Diyos. Mapagmahal, mapagpatawad, subalit naghuhukom, judge. Hahatulan niya ang lahat. Subalit sa panalangin niya, kitang-kita mo talaga, gusto niyang maligtas ka. Gusto niya'y maging banal ka. Gusto niya'y kay malawalhati. Yan ang puso ng Panginoon natin. Dapat tayo magalak. Baliwala itong mga kahirapan at mga pagsubok at mga natitirang kasalanan. We can move on by God's grace. We can rejoice by God's grace. We can have confidence na hindi natin niloloko ang ating sarili. Bakit? Meron tayong kaalaman. At sa biyaya ng Panginoon, lalago tayo.
Huwag tayong magpabaya sa mga paraan niya ng pagsamba, pananalangin, pakikisama, at mga paalanan niya sa atin ng banal na hapunan. Ito mga kapatid, ang tipan ng Diyos mula sa walang hanggang at kanyang pinahayag sa kasaysayan magpasa hanggang ngayon at sa walang hanggang. So nakita dito sa panalangin niya ang kaawaan ng Diyos sa kamatayan niya. Awa ng Diyos sa pamamagitan niya siya'y parurusahan, subalit maliligtas ang makasalanan. Awa ng Diyos iyon. So yung glory ng Panginoon, yung kanyang mercy, yung awa niya na i-display sa lahat. At doon na nakita ang karunungan ng Diyos kung paano ililigtas ang mga bumagsak sa kasalanan at walang kakayahan yan naman na baguhin at iligtas ang kanyang sarili, but by God's grace in Christ, you can be saved. At maaaring mapabilang sa pamilya ng Diyos. I-displays doon sa krus ang kapangyarihan ng Diyos sapagkat tinalo niya si Satanas na nagpabagsak sa tao sa kasalanan. Genesis 3:15, ipinahayag dito ang kapangyarihan ng Diyos na wawasak sa kanya. At itong panalangin niya, ang katuparan. At tinupad na 2,000 years ago. At dito'y napahayag ang pag-ibig ng ating Diyos. Ganito niya tayo minahal. At ang pagmamahal niya hindi nakikita sa bulsa. Hindi nakikita kung anong meron ka. Nandun sa Kalbaryo ang pag-ibig ng Diyos na ipinahayag sa Biblia at sa kanyang panalangin. Magtatapos ako dito, mga kapatid, kay Jesucristo. Manatili tayo sa kanyang kalawalatian. Para sa kalawalatian ng Ama. Para din sa ating kalawalatian. Ito sinabi ni Dr. Lloyd Jones, na atin dapat maging tugon sa pag-ibig niya. Doon nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang pagsugo sa anak, ng kanyang pag-ibig ang bugtong na anak. Sa mundong ito na malupit at makasalanan, at iniligay niya ang iyong mga kasalanan at sa akin sa kanya sa krus. Sa paraang ang ama at ang anak ay nahiwalay sa sandaling iyon at ang anak ay sumigaw, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Kapag naniwala akong posible ito sa puso ng ama, hindi ko kayang paniwalaan ang doktrina ng pagiging walang damdamin ng Diyos o impossibility of God. Ang idea na siya ay hindi nasasaktan. Sinasabi ko na ang Diyos sa kanyang pag-ibig ay nagdusa sa kanyang anak at doon nakita ang kahangahangang pag-ibig ng Diyos na nahayag. Yan ang kalawalatian na panalangin ng Panginoon sa kanyang sarili, kalawalatian ng Ama, at para sa iyo at sa aking kalawalhatian. At sa panghuli, si John Knox, na kilala na tao ng Diyos, na reformer sa Scotland, bago siya mamatay, araw-araw binabasa ang John 17. At di siya nakatagpo siya ng tunay na kapanatagan sa kanyang Panginoon na nagmamahal sa kanya at sa atin. Mga kapatid, mga kaibigan, bulay-bulayin mo ito sa buhay mo ngayon hanggang sa huling hininga. Let us pray. Aming dakilang Diyos, tunay na dalangin po namin na Ikaw ang naitas at maluwalhati sa aming kalagitnaan. Lord, dalangin po namin ng iyong pagpapatibay at kagalakan sa iyong mga anak at pagpapatuloy, Panginoon, sa landas ng kaluwalhatian. Tunay na dalangin namin na kami iyong luwalhatiin upang kami, Panginoon, sa buhay namin ay Ikaw ang maluwalhati o aming Diyos, aming Panginoong Jesucristo, aming Ama na nasa langit, at Diyos Espiritu Santo. Ito'y dalangin namin na may pagsusumamo na ikay magligtas din sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen.